Sa nakaraan nating kwento, ay natapos tayo kung saan naghahanda na ang dalawang mandirigma sa matinding sagupaan, upang patunayan kung sino nga ba ang may mas mahusay na kakayahan. Kapwa gustong turuan ng leksyon ang isa't isa, bakit hindi na lang sa paaralan sila nagpuntang dalawa, doon ay siguradong marami silang leksyon na makukuha. Ito rin ang laban na hindi inaasahan ng karamihan, kaya marami ang nagsidatingan upang masaksihan ito ng harap-harapan. Sino nga naman ang nasa tamang katinuan, ang Hamunin ang mas malakas na kalaban? Isang mahinang F-rank laban sa isang D-rank na maihahalin tulad na rin sa isang C-rank ang kakayahan. Pagpapatuloy, wala nang inintay na sandali, sadyang nagmamadali, kaya sinugod na ang kanyang katunggali. Sa mabilis na galawan, kahit siyan ay may kalakihan, agad itong nakarating sa harapan ng kalaban upang simulan na ang sagupaan. Komersyal muna tayo, dulot ng dalawang ito, nag-uusap sa kanto na parang mga tsesmoso. Sabi ng nilalang na nakapamiwang, si Choi Yun-jun ay nasa bakasyon. Nagmamadali pa naman akong pumunta dito. Dahil narinig ko na, siya raw ay may talento na maging isang sword saint. Wika naman ang kanyang kasama, Warrant Officer Chian. Si Sergeant Choi ay masasabing nangunguna sa ngayon, subalit may isa pang individual na tinatawag na Future Ace, mayroon siyang katangian ng isang barbarian. Hindi naman siya nakapagsalita sa itinura ng kanyang kasama. Chian Mayung-ho, Warrant Officer, Black Tiger Unit's Tactical Instructor. Ang Black Tiger Unit ay ang pinakamalakas na pangkat ng mandirigma ng AMT, subalit walang nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan. Pumunta ka sa lugar na ito nang wala ka namang napala, bakit hindi mo na lang muna siya tignan habang nandito ka pa, pang-osar ng kanyang kasama. Atin ang balikan ng nangyayaring labanan. Matagumpay naman na nahawi ng ating bida ang kamay ng kanyang kalaban, subalit bakas sa kanyang mukha ang hirap ng pagsangga, at mabilis naglagay ng puwersa sa kanyang paa upang ihanda ang sarili sa mga susunod na mangyayari. Tama naman ang kanyang ginawang paghahanda, dahil sinundan kaagad ito ng isa pang suntok sa mukha, at mabilis naman siyang yumuko upang hindi ito tumama. Dahil 2 beses nang nabigo ang kanyang pag-atake, kaya nanggigigil niya pa ito sinundan ng marami. Subalit ang mga ito ay naging wala pa ring silbi dahil tumama lang ito sa ere. Maliban sa isa na kahit nasangga naman ang ating bida, ngunit dahil sa lakas ng puwersa ay napa-atres naman siya ng bahagya, kaya nawala sa kanyang porma. Dahil bukas na ang depensa ng ating bida, ay buong lakas na umatake ulit ang kanyang kalaban, kaya bigla siyang kinabahan, na parabang papalapit na si San Pedro sa kanyang harapan, maging ang kanyang kasamahan ay ganito rin ang nararamdaman. Ngunit huwag nating kalimutan na may alatanggol itong galawan, kaya sa huling sandali ito ay kanyang naiwasan. Nagulat naman ang unggoy niyang kalaban dahil hindi niya inaasahan na makakaiwas pa ang ating bida sa ganoong sitwasyon, at mabilis na nakapunta sa kanyang likuran. Matapos makaiwas sa disgrasya, ay kaagad itong bumalik sa kanyang porma, at mayabang na hinamon ulit na lumapit ang unggoy sa harapan niya. Galit na galit gustong manakit dahil kanyang naririnig ang mapangutyang boses, na mula sa mga nanunood nilang kasama, matapos ang kay-abangang ginawa ng ating bida. Dumating na rin sa eksena si Warrant Officer Chian, upang tignan ang ipinagyayabang ng kanyang kasama. Wika pa niya, ang laban na ito ay parang itinadhana para sa iyo, upang makita mo ang audition, Warrant Officer Chian, ano sa palagay mo? Ang kanyang mga pag-atake ay sadyang malalakas. Dagdag pa niya, habang tahimik lang na nag-oobserba si Warrant Officer Chian. Na ipinapamalas ang kanyang pagiging magaling na instructor dahil hindi lang lakas ang kanyang pinagbabasihan upang masasabi na lamang ka na sa isang laban. Hindi naman talaga natin maipagkakaila na sadyang malakas nga talaga ang bawat pag-ataking kanyang ipinapakita, ngunit sa hangin lang ako naaawa, na sa kanya napupunta ang lahat ng mga tama. Kaya ayon kay Instructor Chian, ano ang silbi ng malakas na pag-atake, kung hindi niya naman ito may patama ng mabuti sa kanyang katunggali. Hindi naman nagustuhan ng tipaklong ang kanyang napakinggan, kaagad niyang ipinagtanggol ang kanyang hinahangaan, wala pa siyang karanasan, pero kung magagawa niyang mapatama ng maayos ang kanyang suntok sa kalaban, siguradong bagsak kaagad iyan, wika pa niya. Kaya napasagot na lang si Instructor Chian na, ganun ba? Galit naman ang virus na ito sa kanyang nasasaksihan na parang pinaglalaruan lang ang kanyang kasamahan. Nang hindi na niya mapigilan ang nag-aalab na galit sa kanyang katawan,
ay kaagad na niyang sinigawan ang unggoy niyang kasamahan. Hoy Lee Won-sok, hindi bang madali lang siya para sa'yo, bakit mo pa sinasabayan mga kilos niya? Sigaw naman ng isang langaw na may pulang buhok, sa palagay mo ba isang biro lang ang pakikipaglaban sa kanya? At tugon naman ng langgam na may puting buhok, oo nga, sa'yo ako pumusta. Dahil sa mga naring, ay naiinis na lang siyang napamura at sinabi sa sarili na, anong madali lang. At hindi niya maintindihan kung bakit bumibigat ang kanyang katawan. Habang tumatagal ang laban, lalo pa siyang nahihirapan, dahil pabigat ng pabigat na ang kanyang nararamdaman. Ayun naman pala, kinokontrol ng ating bida ang bakal na nasa combat shoes niya. Sa kanyang bawat paghakbang ay ramdam ang hirap ng kalagayan. At sa kanyang bawat pag-angat, ay siya ring paghila sa kanya pabalik sa kanyang pagbagsak. Kahit nahihirapan, ay pilit pa ring lumalaban, layuning panindigan ng kanyang katayuan, future ace na tinuringan ngunit mapapabagsak lang ng hindi naman seryosong nilalabanan. Kahit anong gawin ng unggoy ay hindi pere niyang magawang patamaan ang ating bida, kaya labis ang kanyang pagtataka kung ano ang nangyayari sa katawan niya, dahil puro iwas lang naman ang ginagawa ng ating bida. Pakiramdam niya ay para siyang nakikipaglaban sa isang nilalang habang lumulubog sa putikan ang kanyang katawan. Kaya ngiti-ngiti ngayon si Lee Hyun-wook sa kalagayan ng kanyang kalaban, dahil puro lang pagpapalakas ng katawan ang pinaglalaanan, at napabayaan ang pagpapalawak ng kanyang isipan. Nang hindi na talaga niya moari kung ano ang nangyayari, kaagad niya sinabi na, sandali lang, may nararamdaman akong kakaiba sa aking mga paa, dahilan ng unggoy upang hindi mapahiya. Subalit hindi naman nagpaawat ang ating bida, nang may nakakalukong ngiti siyang tumugon na, bakit? Hindi ba pumapabor sa'yo ang mga bagay-bagay? Dahil sa kahihiyan, dahil sa palagay niya siya ay pinaglalaroan, ay tuluyan na ngang sumabog ang galit sa kanyang katawan, at tuluyang ipinalabas ang tunay niyang kapangyarihan, kaya bigla na lang itong nag-super saiyan. Nagulat naman ang mga nanunood sa nasaksihan dahil, hindi nila inaasahan na kung bakit nagpalabas siya ng kakayahan sa isang sparring lang, maliban sa isang tipaklong na nasisiyahan. Body Strength Eneng, Berserk Mode, kung saan pinapalakas ng lubusan ang lahat ng party ng katawan maliban lang ang kanyang isipan. Ito talaga ang kalimitan na nabubuksan na kakayahan ng mga barbarian, kung saan ang isang unggoy, ngayon naging King Koi, pinaghalong lahi ni King Kong at ng Shokoi. At dahil dito ay kaagad nang naghanda si Lee Hyun-wook upang sabayan ang gusto ng kanyang kalaban. Nang walang pag-aalinlangan at halong kaba sa katawan, haharapin na niya ito ng buong tapang. Hindi naman ito inaasahan ni Instructor Chian, na ang isang sparring lang ay mauuwi sa totohanan. Subalit ang kanyang labis na ipinagtataka, na kahit ginamit na ni Private Lee Won-sok ang Berserk Mode ay nanatili pa ring kalmado ang ating bida. Sa labis na pagtataka, ay biglang gumana ang pagka-instructor niya, dahil kaagad niyang ikinumpara ang laban ng dalawa, na labanan sa pagitan ng isang nagwawalang buffalo, at tahimik na leopard na ang pangil ay nakatago lang, kakaiba talaga mag-analisa ang may mga karanasan. At ito na nga, oras na para sa pangalawang round. Kapwa naghahanda layuning ibubuhos na ang lahat upang wakasan na nagtatagal nilang tunggalian. Ang kaninang patingin-tingin lang, ngayon ay ginaganahan, layuning malaman ang mga susunod pa na kaganapan. Tuwang-tuwa naman ang tipaklong, dahil akala niya manok lang niya ang tanging nakikita ni Instructor Chian. Tunay nga namang namangha ang instructor sa kakayahan ng isang barbarian, dahil ito palang ang unang beses niya na makita ang ganitong uri ng kapangyarihan. Tulad ng inaasahan sa isang barbarian, nauna na itong humakbang na gusto nang tapusin ang laban sa isang bagsakan. Hindi na talaga nagpigil, at inilabas na ang gigil, dahil sa bilis ng galawan, atake ay hindi na naiwasan at tuluyang tinamaan ang bida nating palaban, at tumagos pa sa kanyang likuran ang aurang pinakawalan ng kalaban. Dahil hindi na kinaya ni Lee Hyun-wook ang lakas ng puwersang daladala, ito ay tumilapon sa pader ng arena. Akala tuloy nila, ang laban ay tapos na, kaya kaagad na sila nagdiwang para sa kanilang kasamahan. Wika pa nila na, hindi siya tatawagan na future ace kung wala siyang maibubuga. Sadyang napakalakas talaga ang pag-ataking iyon, dahil ating nakikita ang kamay ng unggoy na umuusok pa, subalit parang may kakaiba siyang nadarama. Ayon naman pala, imbis na matuwa ay naiwan siyang nagtataka, dahil sumakit bigla ang kamay niya, na para bang isang kamay na bakal ang tinamaan ng suntok niya.
At ito na nga si Lee Hyun-wook, ang akala nilang bumagsak na, ito buhay na buhay pa. Nagawa niyang sanggain ang malakas na pag-atake gamit ang bago niyang kakayahan, Strengthening Body Transformation, isang D-rank, na pinapalakas ng pansamantala ang parte ng katawan na nanaisin ng ating bida, at maaari pa itong mapaangat ng rank sa pamamagitan ng pamumukbang ng mga may mataas na kalidad ng metal. Parang wala lang nangyari, gamit ng pinatigas na kamay, kanyang naprotektahan ang sarili. Nang may nakakapang-asar na tinginan, kanyang sinabihan ng kalaban na, nakabalik ako sa'yo ngayon. Come to Daddy Piggy. Kaya ayon, sumabog na naman ulit sa galit, at sumigaw na, wala kang kwentang F-rank. Parang goblin lang, laging nakanganga pag lumalaban. Dahil parang hanggang ngayon ay pinaglalaroan pa rin siya ng ating bida kahit gamit-gamit na niya ang kanyang alas, tuluyan na siyang nagwala at layuning paslangin na si Lee Hyun-wook. Subalit tulad ng una, ay madali lang naiiwasan ng ating bida bawat pag-atake niya. Wika pa ni Lee Hyun-wook sa sarili habang nakikipaglaban, ang paggamit ng skill na ito sa isang mahinang katulad mo ay sayang lang. Pero kung para sa mga virus na katulad nyo na mapagmataas dahil kayo ay malalakas, ang masasabi ko ay ang paglampaso sa inyo ang tanging gamot, hindi ba? Sabay suntok sa mukha, sa lakas din ng pagkakatama, nag-iwan pa ito ng wrinkle sa mukha. At ayun, kitang-kita ng lahat ang pagbagsak ng kanilang pambato. Mukhang naguguluhan, kaya natulala na lang, ang inaalipusta nilang mahinang F-rank, ay ngayon nakikipagsabayan sa tinatawag nilang future ace na kasamahan. Abot tengang ngiti naman si Instructor Cheon sa nasaksihan, dahil ito talaga ang kanyang inaabangan, kaya siya ginaganahan manood ng laban, ang makita ang tunay na kapangyarihan ng kanina pang tahimik na nakikipaglaban. Hindi pa nakantento ang ating bida, tulad ng ginawa ng unggoy kanina sa kanya, pinaulan niya rin ito ng suntok, subalit sa pagkakataong ito ay hindi sa hangin tumama ang mga suntok niya kundi sa katawan mismo ng kanyang biktima. Laking tuwa naman ni Instructor Cheon sa ating bida, dahil sa wakas inilabas na niya ang kanyang nakatagong pangil upang kagatin na ang leeg ng kanyang biktima. Ngunit bigla siyang nabahala, dahil ang tanging iniisip niya ay, kung tunay nga isang mabangis na hayop ang ating bida ay, hindi na nitong hahayaan makawala ang kanyang biktima, hanggang tuluyan na itong makalimot huminga. Subalit hindi naman ganun si Lee Hyun-wook, dahil ang nais lang niya ay maipamuka sa mga virus na ito, na hindi lang sila ang may karapatang mamuhay ng payapa. At dahil hindi naman talaga hanggal ang bituka ng ating bida, nagawa pa ring makawala ang unggoy na binubugbog niya, at mahuli ang kanyang damit dahilan ng kanyang pag-angat sa eri. Walang kahirap-hirap siyang binuhat ng kanyang kalaban dahil sa laki ng agwat ng kanilang pangangatawan. Labis ang galit na kanyang nararamdaman, dahil hindi niya maintindihan kung bakit pa rin siya nalalamangan, sa kabila ng paggamit na niya ng kanyang ipinagmamalaking kakayahan. Kaya dahil nahuli na niya ang ating bida, sisiguraduhin na niya na wala na itong kawala. At ito na nga, buong lakas na niya itong ihahampas sa lupa, upang tuluyan ng mawala ang nilalang na labis sa kanya nagpahiya. Dahil hindi naman niya tinuluyan ang kanyang kalaban, kaya ito ngayon ang kalagayan, habang unti-unti bumabagsak sa lupa, nagmumukha na siyang balisa. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan ating matutunghayan ang buwis-buhay na labanan, dahil kapwa na talaga magpapatayan ang dalawang mandirigma, upang protektahan hindi lang ang kanilang karangalan, kundi pati na ang sarili nilang kapakanan. Malalaman din natin na may isang nilalang na gustong paimbestigahan ang buhay ng ating bida bago ito pumasok sa militar.